Magandang umaga, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung sinabi sa akin ni Doctor, ni Nuclear Med, Doctor at saka ni, pangalan nito, ni endocrinologist, before akong mag-radioactive iodine. Ano ba yung mga hindi ko dapat gawin after ng RI or ng radioactive? O tara, discuss ko sa'yo. Panggitin ko guys, no, ito ay base sa aking experience. Ito ay lahat sinabi sa akin ni Endo at saka ni Nuclear Medicine. Pag-uulit, hindi po ako doktor o isang espesyalista. Tara, umpisahan natin to, mabilis lang. Umpisahan natin, no, during assessment, ang binanggit lang naman sa akin dito ni Doctor, syempre, gagamit tayo ng ganitong MCI level ng RI, di ba? So, mga ganung bagay. Ngayon, ito yung gawin natin. Sabi niya sa akin, Rachel, magra-RI ka, no? Alam ko, marami sa inyong nagtatanong kung po pwede bang magkaanak or po pwede ba akong mag-anak after radioactive iodine. Isang mabilis lang na sagot, hindi muna. Temporary ha, hindi muna, hindi permanent. Hindi muna. Bakit? Ang sabi ni Nuclear Med at saka ni Endo, you cannot father a child for 6 months. Yan yung malinaw, no? So, as a male patient, hindi ka muna po pwedeng makabuntis. Hindi ka po pwedeng bumuntis, no? Yan yung term niya. Bakit? Po pwede kasing maapektuhan ang bata paglabas nito or habang nagbubuntis. Yung girlfriend mo, yung wife mo, yung partner mo, no po pwede yun. Okay, yung explanation nila. So, sa makatuwid, bawal munang makabuntis. Pero kasi nung panahon na yon, yung wife ko siguro mga 5 months. 5 months na buntis na nung nagpa-radioactive iodine ako. So, bawal munang makabuntis or bumuntis. Pangalawang bawal, sabi sa akin ng dalawa, ni Endo at saka ni Nuclear Med Doctor, bawal ka munang tumabi sa asawa mo. Kasi nga, buntis. Bawal ka munang tumabi. Mag-isolate ka ng, sabihin natin 2 linggo para safe na safe. Yung sabi ni, nila Doctor. No, so, ginawa ko naman yun. Nagstay ako, actually isang street lang ang pagitan namin, 2 street lang eh. Sa bahay ako ng mother ko nagstay muna. No? Pwede naman akong pumunta sa kanya para magdala ng ulam. Alam mo, kung may pinabili siya, nagpabili siya ng pizza, ng kwek-kwek. Pumapasok naman ako doon sa bahay, iniiwan ko lang sa may garahe. Nagkukwentuhan kami. Nasa garahe ako, yung misis ko nga, kasi nga buntis, nasa loob ng sala, nakasilip lang siya sa bintana, no? Ganun lang. Nakakapagwalis pa rin ako doon sa labas, ganun. Pero yung sasabihin mong matutulog ako, katabi ko siya, bawal po. Hindi po pwede. Okay? So, yun yung pangalawang bawal, ha? Sunod na bawal. Bawal din ako ma-expose sa mga bata. Ibig ko sabihin, 10 taon gulang pababa. Kung meron kang kasama sa bahay na edad 10 taon, ang edad hanggang infant, bawal po. Okay? Awa ng Diyos, doon sa bahay naman ng nanay ko, wala naman akong mga pamangkin na maliliit. Kadalasan, high school na, college na. So, doon ako nagstay. No? Kung meron kang pamangkin, kapatid na ang edad 4 na taon, 2 taon, mga ganyan, 5 taon, bawal. Basta 10 taon pababa. Okay? So, ibinawal din yun ni Doctor. Kasi po, pwede raw maka-apekto sa growth and development ng bata. Yun yung explanation nila, ha? Tapos, syempre, alam ko tatanungin nyo, pwede ba akong ma-expose sa mga senior citizen? Ang nanay ko at saka tatay ko parehong senior na. Ang sagot, pwede. Pwede. Kasi sabi naman ni Endo at saka ni Nuclear Doctor, walang problema sa senior. Sa mga bata, yes, meron. No? Tapos syempre, yung buntis nga,
Sa trabaho, actually, nag-leave naman ako ng 10 araw. Tinanong ko rin naman yung mga estudyante ko, baka may buntis sa inyo o ano ha. Sabi naman ng mga bata, wala sir, okay naman kami. Pero sinabi ko rin yon sa Human Resource Department. Tinanong ko rin yung mga co-teachers ko, no, mga co-teacher ko na kung merong buntis. So awa ng Diyos, wala naman. Okay? Tanungin nyo, sir, paano yan kung may nakasakay ka sa jeep na buntis o kaya naman sa supermarket, sa mall, hindi ko rin masasagot, pero kung makikita mo naman buntis, lumayo ka na lang. Actually, nagmo-mall naman ako noon. Malapit lang kasi yung mall sa amin mga 1 kilometro lang yata yun. So, pumupunta naman ako doon, pero ano lang, para kumain or mag-grocery, ganun lang. Pero, awa ng Diyos, wala naman akong nakasalamuhang buntis. At saka maaga akong magpasyal. Mga kabubukas lang, sakto pasyal ako. At saka ano nun school days nung mga panahong yun. Kaya malamang ako lang din halos ang paikot-ikot, no? So ganun lang naman. Tapos more on bahay, magbabike lang ako ng konti, lakad, ganyan lang. Pero hindi ako sabihin mo yung makikisalamuhat sa may mga anak. Kasi nga, syempre baka maapektuhan din naman sila, no? Mahirap din naman. Konsensya na rin natin yun. So yun lang naman yung mga binawal sa akin ni Doc after radioactive iodine. Sa pagkain, iwas din muna sa mga patataas sa iodine ng mga panahong yun. Pero not really tanggalin. Yun lang naman. Tapos, yun lang. Yun lang naman. Wala namang ibang komplikadong ibinawal, no? O ngayon, i-discuss naman natin. Sir, sa babae, anong sabi ni endo at saka ni nuclear medicine after magpa-radioactive iodine, no? Tara, umpisahan natin. Nga pala guys, no, hindi naman mabilis yung briefing or orientation sa akin ni nuclear medicine at saka ni endo before RAI. May katagalan din kasi talagang ini-equip nila tayo para sa procedure na yon. O ganito, sir, paano kung babae naman po ang ire-radioactive iodine? Pwede po bang magbuntis or mag-anak? Ang explanation nila, sila nag-explain ito, hindi muna. Okay? 6 months to 12 months. Depende po sa assessment ni doktor. Hindi po tayo ang magde-decide, sila po. So, 6 months to 12 months, hindi ka muna po pwedeng mabuntis. Yun yung explanation nila pagdating sa babae. Bakit? Pwede rin magkaroon ng depekto yung batang ipinagbubuntis mo. Or, malaki rin yung risk or chance na magkaroon ka ng miscarriage. O kaya po pwede kang makunan, no? Kaya ang pinapayo po nila 6 hanggang 12 buwan na wag munang mag-aanak. Yun ang kanilang payo. But again, depende po yan sa mga magiging doktor natin, no? Kung sasabihin naman sa ni Doc, sige, after 8 months mong nag-radiation or nag-RAI, pwede ka nang mabuntis. So ganun, no? Well, depende po sa assessment ng ating mga butihing doktor yan. Okay, no? Ganun lang. Sa lalaki, sa akin, base sa experience ko, you cannot father a child after radioactive iodine ng 6 na buwan. 6 na buwan, ha? Hindi 1 buwan, hindi 3, hindi 4, 6 na buwan. So, yun. Pero that time naman kasi buntis na yung wife ko, no. Yun nga lang ang iniingatan doon yung magkaroon siya ng exposure sa akin. So hindi pa rin. Okay? So ganun lang. Sa babae 6 to 12 months o hanggang 1 taon, no? So syempre sundin na lang natin, no? Kung alam nating makakabuti naman sa atin bilang pasyenteng may hypo, susundin talaga po natin. Okay? So, ganun lang naman kasimple. Hindi naman naging komplikado. Okay? O baka tatanungin nyo, pwede ba akong manigarilyo o uminom ng alak after radioactive iodine? Syempre, common sense na. Hindi. Okay? Wag na.
Huwag na tayo nun, huwag na tayo magbisyo, ha? So, ganun lang kasimple. At alam ko naman, naintindihan nyo. Kayang-kaya natin to. Alright? Sa may mga planong magpa-radioactive iodine dyan, huwag kayong matakot. Hindi po komplikado. Kayang-kaya natin to. Ha? Madali lang. Medyo challenging lang yung mga una hanggang 3 buwan. Pero hindi rin naman. Kayang-kaya naman. Mabubuhay pa rin naman tayo ng simple, ng normal. Talagang lang kung ang akin lang doon, yung isolation lang ang medyo may bigat. No, lalo na kung may mga anak ka na maliliit or kaya may misis kang buntis, yun lang ang medyo mabigat. No, pero kung kaya mo namang gawa ng paraan, gawa natin ang paraan, no? So ganun lang ang mapapayo ko sa ngayon, pero for me, hindi yan komplikado. Kayang-kaya natin yan. 1 linggo, 2 linggo, wala yan. Kayang-kaya mo yan. Hanggang sa muli, maglilinis muna ako ng bahay at nasa school yung baby ko. So, ito na yung chance ko para mag-general cleaning. O paano? Hanggang sa hanggang sa susunod na video. Maraming salamat at God bless everyone. Happy weekend.